Hello po. Good evening po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Hello po. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong Thursday? Yan. Bago mag-Friday, no? Hindi ko alam kung nakaranas din ba kayo ng medyo malakas na pag-ulan kaninang umaga at hapon. Ayan, medyo may malakas na ulan na dumaan kanina. So, may event kasi ako ngayon at wedding siya. No? Buti na lang, nung mag-umpisa na yung pinaka-program at bago yung ceremony, wala nang ulan. Hindi tumagal yung ulan dun sa area namin. Yun, nakakatuwa lang kasi pinag-pray din talaga namin yun. Kasi napakahirap pong mag-event ng umuulan. Sobrang hirap po. Kasi talagang doble effort. Kasi kailangan mong hindi mabasa at the same time yung client mo. Dapat okay din sila. Tapos kapag ganun kasi na umuulan, laging traffic, yan. So dito sa amin sa Bulacan, medyo parang kada kanto ay may traffic. Tsaka madulas ang daan kapag umuulan. So, praise God, dahil matagumpay yung event po namin. Hindi kami inabutan ng ulan, walang nabasa ng ulan, and napaka-smooth lang lahat. Halos alas 7 lang kami natapos na kami sa program namin. Usually kasi kapag pag wedding, mga 10 p.m. pa, 9 p.m., ganyan. Pero kanina, 7 p.m. tapos na kami. Yun. I praise God kasi kung hindi siya natapos kaagad, baka hindi rin ako nakapag-live. Gusto ko pa naman talaga makapag-devotion netong John chapter 14. So, yan po yung atin pong devotion. Itutuloy po natin yung atin pong verse or chapter po na pinag-aralan kahapon, which is yung John chapter 13. So, ngayon, ito naman po yung next po natin hanggang sa matapos po natin yung Book of John. Ayan. So, hello po, Kuya Rai. Ayan. Hey, hello po, Pas, Gospel Essential. Kumusta po kayo? Hello, Carlo. Kumusta na? Set apart, hello Kuya Roy, and kay Kuya Ronel, na naka-duty lagi. Hello po sa inyo. At I hope and pray na tayo pong lahat ay may panibago na naman po tayong makatch na salita po ng Panginoon, lalo na po ngayon, no? Itong verse na ito ay talagang malapit na po sa crucifixion. Thank you po sa mga nagsisend po ng gifts. Hindi nyo po kailangang mag-send Baka isipin nila, nagpapasend ako So, yan. Bago tayo magsimula, ay tayo po yung manalangin na sa Panginoon. And I know and I believe na malaki po, ang gagawin po ng Panginoon sa buhay natin. Kasi napakaganda po netong gospel po na ito. Talagang ni-reveal po sa book na ito, sa gospel na ito, kung sino ba talaga si Jesus, kung ano ba talaga siya. Amen. Ano ba yung nature niya, yung pinaka-identity niya, na madalas ay yun ang pinagtatalunan, no? Na madalas hindi po yun nakikita ng lahat. Kung sino ba talaga siya, ano bang nature niya, ano bang essence niya, no? So, ngayon, tingnan po natin ng mas malalim po yung salita po ng Panginoon. Especially ngayon, malapit na po tayo sa mga chapter kung saan po mangyayari yung crucifixion at yung sufferings po ni Jesus. Hello po, hello Idol. At sa iba pang napapadaan sa live po natin, so you can stay here. Every 10 p.m. po tayo nagde-devotion. Ngayon po,
ang ating pong devotion ay mula po sa Book of John. Lahat po ng ito ay full gospel. Wala po tayong ibang itinataas po dito, kundi po ang ating Panginoong Jesus. Hindi ang anumang personality, hindi po ako, hindi po kung anumang church or relihiyon, kundi po ang Panginoong Jesus lamang. Amen? At every 10 p.m. po, tayo po ay nagde-devotion and tatapusin po natin yung Book of John. So, hello po sa mga nanonood dito na nakabasa na ng gospel ng Book of John. I know and I believe marami po kayong mga natutunan, marami po tayong nakita kung paano ba talaga o sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus. Sa napakarami niya pong miracles, napakarami po niyang katuruan or aral na iniwan po sa buhay po ng bawat isa. At ngayon, every devotion po natin, medyo laliman lang natin, hukayin natin ng medyo bahagya para mas malinaw, mas makita po natin yung mga salita po ng Panginoon. Amen? At sa lahat po ng mga napapadaan na first time, hello po sa inyo. Kung first time nyo po dito sa live po natin, I am inviting you to really hear the Word of God. At ito po yung isa sa salita po ng Panginoon, lalo na po sa lahat po ng medyo nangangamba, medyo naguguluhan or natatakot na lalo na sa panahon natin ngayon. Sobrang daming kaguluhan, sobrang punong-puno ng conflicts and chaos sa iba't ibang bahagi ng bansa natin o ng buong mundo. Lahat naman tayo, may mga kanya-kanya po tayong battles in life. At kung isa ka po doon, maaari po kayong makinig kahit panandalian lamang po sa salita po ng Panginoon. Again, hindi po tayo nagtataas ng kahit anuman or sino man dito sa ating kalagitnaan, kundi po ang Panginoong Hesus lamang. And we are doing it to glorify Him and also to know Him more every day of our life. So this is our devotion, John chapter 14, the comfort of Christ before the cross. Wala pa man tayo sa crucifixion pero nararamdaman ko na medyo magiging mabigat yung mga susunod pong tagpo na atin pong devotion. Kaya po, stay tuned. Talagang samahan niyo po kami. Lahat po kami na nagde-devotion po dito. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Nasa chapter 15 na si She. Hello. Ayan. Magandang gabi po kay May. And kay Idol, hello po sa inyo pong lahat. Kay Renaline, kumusta po kayo? Saan po kayo nakatira? Ano pong lugar po ninyo? Iiyak or iiyak? Let's see. Hello po. Sabayan niyo po kami, Ate Shi. Ayun, nauna po kayo ng isang chapter. Pero tingnan natin, baka meron pong revelation ng Panginoon sa gabi po na ito na maaari rin po nating makatch, bukod dun sa ating na devotion. Hello po, ayan. Natutuwa po ako, kahit na napapagod po tayo, nandito po kayo, nakikinig po kayo ng salita po ng Diyos. Instead na makinig tayo sa anumang mga problematic na mga bagay sa app na ito, sa platform na ito, ay nandito po kayo. Nakikita po kayo ng Diyos, lahat ng sitwasyon po natin ay may dahilan, may reason, may purpose, and ikaw na nanonood ngayon ay may purpose din ng Lord. Bakit ikaw napadaan dito? Bakit ka nandito sa live na to? So, tara po, mag-umpisa na po tayo. At talaga pong excited ako na i-share po sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon. Lalo na po, sa panahon po natin ngayon na napakadaming kaguluhan na nangyayari sa atin pong bansa, sa buong mundo, sa buhay po natin. Before we start, let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sa napakaraming ginawa mo para sa aming buhay. Thank you for sustaining us sa pagpo-provide po ng aming pong pangangailangan sa buong maghapon po na ito, sa kalakasan, O God, even sa comfort na amin pong nararanasan, sa pag-iingat nyo po, sa proteksyon na iginagawad mo sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, O God, at sa lahat po ng favor na amin pong naranasan mula sa amin pong mga katrabaho, sa aming mga kaeskwela, sa amin pong business. Lord, alam namin na ito'y nagmula sa iyo. Sila, Panginoon, ay pinahintulutan mo sa buhay namin
upang kami ay mas lumago pa, upang Lord kami ay maging daluyan din ng pagpapala sa kanila, upang sila rin, O God, ay maging pagpapala sa amin. Marami pong salamat that you work everything in us according to your purpose, na ikaw po ay may dahilan, may reason kung bakit nyo po pinapahintulutan ang mga tao na dumaan sa aming buhay. Tinuturuan nyo po kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay na patuloy na dumepende po sa'yo at magtiwala sa'yo. Marami pong salamat for all the guidance, for your grace and mercy, O God, na bago sa bawat bagong araw. At ngayon po, bago po kami, O God, patuloy na matulog or makapagpahinga sa buong araw po na ito na nakakapagod, ay patuloy na amin pong itinitiwala namin ang oras po na ito. Ilalaan namin yung oras na ito upang yung mga pagod po na amin pong naranasan sa buong araw po na ito ay mapawi sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Comfort every one of us and renew every strength, O God, na nawala po sa buhay ng bawat isa. Maging Panginoon sa mga first timer, O God, ikaw po yung magpakilala pa sa kanila. Mas maging malalim ang kanilang pananampalataya, magkaroon po sila ng genuine relationship sa'yo. At patuloy, Panginoon, ano man pong pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ko, Panginoon, na kagaya sa buhay ko, kumikilos ka rin sa buhay nila, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay mayroon kang magandang gagawin sa kanilang buhay. May inilaan ka ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. At alam namin, Panginoon, that you are a great, great God. You are an awesome God. You are amazing, Lord. Sa lahat po ng mga dumaang mga araw sa aming buhay, patuloy na nakikita namin kung gaano kang naging tapat sa amin. At sa gabi rin po na ito, alam namin, Lord, nasasamahan niyo po kami. Let your Holy Spirit teach us and give us understanding sa lahat po ng aming mapapakinggan sa gabi po na ito. Lord, apart from you, I am nothing. Ina-acknowledge ko, O God, ang kahinaan ko. At sa oras po na ito, tinitiwala ko po ang lahat-lahat sa iyo. Ikaw po yung makita, ikaw yung magsalita sa aming kalagitnaan. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa na nakikinig sa live po na ito. Alam ko, Lord, you brought them here for a reason. At nawa, matagpuan kanila sa bawat salita na amin pong mababanggit sa lahat po ng gagawin po namin, inilalaan namin sa iyo ito. Alam namin, Lord, na ano man ang pinagkatiwala namin sa iyo ay hindi mo kami bibiguin. Tatapusin mo ito ng may katagumpayan. Kaya, Lord, we entrust everything unto your hands. Hindi po namin inaalaw ang anumang gawa o plano ng kaaway sa aming buhay. Ang inaalaw lamang po namin ay ang pagkilos mo, ang iyong katotohanan, O God, ang iyong mga salita. At patuloy, Lord, na ang katagumpayan ay amin pong maranasan. Lord, we thank you, we love you. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. So, tayo pong lahat no, na nandito sa live po na ito, patuloy po natin na i-tap yung screen natin. At kapag po may mga nag-i-strike na words po sa inyo, pwede nyo po siyang i-comment or i-note po sa inyo pong mga cellphone or sa inyo pong mga pen o pen and paper. Kung meron po kayong devotion notebook dyan or journal, pwede nyo po yung isulat para po ma-remind tayo everyday, no, na ito yung mensahe ng Panginoon sa buhay ko. At ito yung sinasabi niya. So, ayan po. I-take note lang natin and then tingnan natin ang mensahe ng Panginoon, hindi po kung ano mang distraction dito sa live po na ito o sa anumang distraction na maaari pong mag-interrupt mamaya, no? Wala pa nga, naiiyak na ako. Wala pa. Wala pa. Okay, hold tight, hold tight. Kasi napakabuti po ng Diyos. Sobrang ganda po ng kanyang gagawin sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo? Amen. At hindi po aksidente na kayo po yung naandito, no? Na dinako kayo ng Lord sa live po na ito. Marami pong nagla-live. Amen ba? Pero alam ko na ang mga tamang tao na dinala niya sa platform na ito ay nakikinig at may mangyayaring himala sa kanilang buhay. In Jesus' name, we claim and believe it, O God. In Jesus' name. So, mag-umpisa na po tayo sa John chapter 14. So, the comfort of Christ before the cross. So, ito, bago po natin pag-aralan itong chapter na ito, mahalaga po na maintindihan po muna natin ano ba yung nangyayari, no? Kumbaga, yung whole context ng chapter po na ito. Hindi po nagsimula ang
John chapter 14 sa isa pong masayang pagtitipon, no? Kung maalala natin kahapon, nagsimula po, no, ito sa isang gabi ng kalungkutan, pagkalito at syempre takot. Sa John chapter 13, nakita natin, umalis na si Judas upang ipagkanulo or ibitray itong si Jesus. Sinabi po ni Jesus, no, na ikakaila rin siya ni Pedro ng ilang beses? 3 beses. No, yan po yung nangyari sa John chapter 13 bago po itong pag-aaralan po natin. At higit po sa lahat, no, ano pong sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na malapit na siyang umalis. No, yung time niya, yung hour niya ay naandito na. So, imagine po yung ganong klase po ng scenario or sitwasyon ng mga disciple po na ito with Jesus. 3 taon po silang sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sa kanila pong kultura, no, sa Jewish culture, kapag po may rabbi or tagapagturo ka pong sinusundan, as in para kang nakikipamuhay sa kanila, sinusundan mo sila kahit saan, ano man yung mga sinasabi din nila, ginagawa natin o doon dumedepende. Kumbaga, yun na yung natin yung ginagawa nating klase po ng pagsunod. Ito pong mga tao po na ito, kagaya po ng mga disciple. Imagine, 3 taon po nilang sinundan si Jesus. Pero, ano pong ginawa po nila? Binetray, iniwanan, tumakas po sila, nagtago, no, during the suffering of Jesus Christ. 3 taon. At imagine, sa 3 taon na yon, iniwanan po nila yung mga kabuhayan nila. No? Makikita po natin doon yung mga fishermen, yung mga tao po na kagaya ni Matthew, tax collector, maayos yung kita niya, pero iniwan po niya yun para makasunod po siya sa Panginoon. Iniwan po nila yung kanilang mga dating buhay. Nakita na po nila ang napakarami pong himala at narinig na rin po nila, no, ang kanilang tagapagturo na si Jesus. Kung saan po talagang napakadaming katuruan or aral po ni Jesus. At ngayon, biglang sinasabi po ni Jesus na aalis na siya. Imagine, ganun po yung tagpo na ito. Nalilito sila, natatakot, no? Hindi nila maintindihan ang plano ng Diyos. Ngunit, ang akala nilang pagguho ng plano ng Diyos ay yun pala talaga ang katuparan ng totoong plano ng Panginoon upang tayo po ay maligtas. Sa gitna po ng lahat ng nangyayari po sa kanilang kaguluhan, kalituhan, or pagkatakot, nagsalita po ang ating Panginoong Hesus. Makita po natin sa John chapter 14 verse 1, may ilan lamang po tayong puntos na pag-uusapan or significant na mga sinabi po o parte po ng John chapter 14. Una na po dyan, ang John chapter 14 verse 1. Ano pong sinasabi po doon ng salita ng Panginoon? Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Dito po, mapapansin po natin na hindi agad ipinaliwanag ni Jesus ang lahat ng nangyayari po sa kanila. Hindi po niya sinagot lahat ng tanong ng mga alagad, no? Pero sa halip po, ano pong ginawa po niya? Tinawag po niya itong mga alagad po niya, no? Na mas manampalataya pa. Bakit po? Dahil may mga pagkakataon po na hindi agad ibinibigay po talaga ng ating Panginoon ang mga paliwanag or yung mga reasons, purpose, hindi natin yung maintindihan kaagad, no? Pero, no, palaging may ibinibigay po ang Diyos, no? At yun po ay yung kanyang presensya. Na ano man ang nangyayari sa atin, hindi man natin naiintindihan, but the presence of God will be with you. At mga kapatid, no, tayong lahat, gusto po natin lagi talaga ng kasagutan sa anumang mga kaguluhan or mga panalangin po natin. Gusto nating malaman kung ano ba yung mangyayari bukas. Yan. Sobrang curious natin sa future. Gusto nating malaman kung bakit may mga pagsubok sa buhay natin. Bakit ba nangyayari to? Gustong-gusto nating malaman kung kailan matatapos yung paghihirap na nararanasan po natin.
Pero madalas, ano pong sinasabi po ng Panginoon? Magtiwala ka muna sa akin. Ang pananampalataya po ay hindi po nangangahulugan na naiintindihan natin ang lahat. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala po sa Diyos kahit hindi pa natin naiintindihan ang lahat na nangyayari sa atin. Madali pong magtiwala, no, kapag malinaw, kapag maayos ang sitwasyon po natin. Pero, alam niyo po, sa pagkakataon na hindi po clear or uncertain, hindi sigurado yung atin pong sitwasyon, doon po mas nasusubok ang tunay na pananampalataya, no? Kapag hindi na natin naiintindihan yung sitwasyon na meron po tayo, doon po masusubok ang tunay na atin pong pananampalataya. Amen? Pangalawa po, makikita po natin sa John chapter 14 verse 2 to 3, in my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you. Dito po, agad po na sinabi po ng ating Panginoong Jesus, no, na yung paningin po ng kanyang mga alagad, no, na mula po sa physical, no, sa lupa na mga bagay, patungo po sa perspective po na nakatingin po sa kalangitan o sa pwede pong mangyari po sa kanila in the future. Ang iniisip po ng mga alagad ay kung ano ang mawawala sa kanila. Pero ang iniisip po ng ating Panginoong Hesus ay kung ano ang naghihintay sa mga alagad o sa atin na nakakilala sa ating Panginoon. Sa kultura po ng mga Hudyo, no, kapag po may isang lalaki po na ikinakasal, aalis po muna siya para maghanda ng tahanan sa bahay ng kanyang ama. At kapag handa na ang lahat at nag-approve na rin, no, ang ama na okay, set na yan, ready na yan. Sa ama po, no, sa father po, nagmumula yung parang pinaka-go signal na pwede na siyang pumunta, bumalik at kunin po yung kanyang mapapangasawa. Dito po nilalarawan po, no, yung talaga pong tagpo natin sa atin pong Panginoon. Siya po yung bridegroom natin at ang kanyang ang mga taong naniniwala at nananampalataya sa kanya, yun po yung bride. Tayo po na mananampalataya. Amen? Napakadali pong gawing sentro po yung trabaho po natin, no? Sa buhay po natin, napakadali po natin na maging sentro yung mga bagay sa mundo na ito. Kagaya po ng ating mga trabaho, negosyo, kayamanan. Pero paulit-ulit pong pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong salita na hindi ito yung ating tahanan. This is not the final home na meron po tayo. This world, itong buhay na nandito sa mundo na ito ay temporary lamang. Tayo po ay, kumbaga, travelers, kumbaga, naglalakbay lang tayo, na nasa isang journey lang po tayo sa mundo po na ito. Dahil ang tunay na tahanan po natin ay nasa presensya po ng Diyos. Amen? Amen po. Jesus, no, is preparing many rooms. Imagine mo, may mansion ka sa langit. Imagine mo yun, na si Jesus mismo, ang Panginoon mismo, ang nag-prepare nun para sa'yo. Grabe. Dito sa mundo na ito, hindi mo man maranasan yun, pero dahil tayo po ay mananampalataya, no, dahil po tayo ay sumusunod, and faithfully, ginagawa po natin ang lahat, no, ng ating makakaya upang makasunod sa ating Panginoon. Meron pong inihanda ang Lord sa atin. Meron pong inihanda ang Lord sa atin. Huwag po natin gawing sentro ng buhay po natin yung mga bagay sa mundo. Kundi po, siya po mismo, ang ating Panginoong Hesus, ang gawin po nating sentro ng bawat ginagawa po natin ng atin pong buhay. Amen? Next po, John chapter 14, verses 5 to 6. Ito po, no, maging po sa atin itong John 14, 5 to 6 na ito. I-retain natin to sa isipan po natin, no? Sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father
through me. Sinasabi po ito ng ating Panginoong Hesus. Ito ang isa sa pinakamahalagang pahayag o salita po ng ating Panginoong Hesus sa buong Biblia. No? Hindi po niya sinabi na ako ay isa sa mga daan. Hindi rin po niya sinabi na ako ay mas magandang daan. Hindi po niya yun sinabi. Ano pong sinabi po niya? Ako ang daan. Siya mismo ang Panginoong Hesus, hindi ang tao, no? Dahil ang tao ay nahiwalay po sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya po si Jesus lamang ang tunay, no, na way para po tayo ay mag-ugnay ulit sa atin pong Panginoon. Tao at ang Diyos ay magkakaroon po ng connection muli dahil po sa ating Panginoong Jesus. Siya po ang katotohanan. Sa mundong punong-puno po ng iba't ibang klase ng opinion, lalo na ngayon, no, may social media, lahat-lahat mayroon pong klase po ng perspective. Lahat gustong magkomento, lahat gustong magsalita. Napakadaming opinion. Sa mundo po na ito, iba't iba yung opinion natin, iba't iba yung klase ng pinag-aralan natin, pinagmulan, environment, at paniniwala. Pero sa huli po, no, sinasabi po na si Jesus po ang sukdulang katotohanan. Siya lamang po ang katotohanan, the truth. At siya po ang buhay, the life. Hindi lamang po nagbibigay ng buhay, kundi po siya mismo ang pinagmumulan ng buhay po na meron po tayo sa mundo po na ito. Nariyan pa po ba kayo? Nandyan pa po kayo? Amen. Marami pong magsasabi ngayon no, na lahat naman ng relihiyon pare-pareho. Pare-pareho lang naman yan. Pero hindi po yan ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po naging eksklusibo o hindi naging exclusive si Jesus dahil ayaw niyang maligtas ang iba, no? Kundi po, naging exclusive po siya dahil siya lamang po ang nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya lamang po yung daan, katotohanan at ang buhay. Amen? Hindi po ang anumang relihiyon o mga tao sa mundo po na ito, kundi po ang Panginoong Hesus lamang. Malinaw po iyon sa ating lahat. Siya po ang buhay. No? Siya po ang pinagmumula ng buhay. Siya po ang katotohanan. Siya lamang po ang daan, wala ng iba. Amen? Amen. John chapter 14 verses 7 to 11. Dito po, no, sa verses po na ito, i-emphasize po natin yung part na ito. Sabi po niya, anyone who has seen me has seen the Father. Anyone who has seen me has seen the Father. Isa ito sa pinakamalinaw na pahayag patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ito ang isa sa pinakamalinaw na pahayag. Hindi lamang po prophet si Jesus. Hindi lamang po siya tagapagturo. Hindi lamang po siya gumagawa ng himala. Amen? Siya po mismo ay Diyos na nagkatawang tao. 100% God, 100% human. Hindi 50-50, kundi 100% divine, 100% human. Nararamdaman niya tayo, nararanasan niya yung mga pinagdadaanan po natin, kung gaano tayong nasasaktan, gaano po tayo na namumuhay po sa mundo po na ito ng may kasalanan, no? Na nahiwalay sa Diyos Ama. Yung hirap at bigat po ng kasalanan na ipinatong sa Kanya, na siya po ang kumuha po ng penalty na dapat ay para sa atin. Kailangan niyang magkatawang tao dahil ang tao po ang inililigtas po niya. Tao po ang nililigtas po niya. Amen? At hindi yun imposible sa Diyos. Amen. Marami pong tao, no, handang tanggapin si Jesus bilang mabuting tao, bilang nagpapagaling, bilang isang provider. Handa po silang tanggapin ang Panginoon bilang isang tagapagturo. Pero, no, hindi po yan yung pinapakita po sa salita ng Diyos. Hindi po yan yung pinapakita sa Bible.
Ang Jesus po, no, na nakasulat sa Biblia ay Panginoon. Siya po ay Diyos. He is Lord. Jesus is Lord. Siya po ay Diyos. At kung siya po ay Panginoon, hindi siya maaaring manatiling simpleng bahagi lamang ng ating buhay. Dapat po siya po yung maging sentro ng buhay po natin. Amen? Amen. Next, John chapter 14 verses 16 to 18. I-emphasize po natin itong part po na itong sinabi po ng Panginoong Jesus. Sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper. Another helper. Alam po ng ating Panginoong Jesus yung darating na panahon na hindi na siya makakasama ng mga alagad, no? Physically. Ngunit, hindi po niya iniwan ang mga disciple po niya. Ipinangako po yan ng ating Panginoon na meron po siyang iiwanan na, helper o ang banal na spirito, ang Holy Spirit. Amen? Ang salitang helper po ay mula sa salitang Greek na parakletos. Ang ibig sabihin po ng helper ay comforter, counselor, yan, same word, helper, and advocate. Advocate. Hindi po kailanman, no, ginusto ng Diyos na mabuhay po ang isang Kristiyano gamit lamang ang sarili po nating lakas. Ang kapangyarihan po ng banal na spirito po, yun po dapat yung namumuhay sa atin. Amen? Ang kapangyarihan, no, para sa banal na pamumuhay, para po tayo ay makasunod sa ating Panginoon, to be holy, nanggagaling po yun sa Holy Spirit. Kaya po tayo, no, ay magiging mamumuhay tayo ng kagaya po ni Kristo. Ang karunungan po, ang knowledge, no, para sa tamang pagpapasya, pagde-decide, dedesisyon, ay nanggagaling din po yun sa atin pong banal na spirito, sa Holy Spirit. At ang lakas po, yung strength na meron po tayo para makapagpatuloy tayo sa mundo po na ito kahit ang dami po nating pinagdadaanan, ang dami po nating pagsubok, ay nanggagaling lamang din po sa atin pong banal na spirito. Sa Holy Spirit po. Amen? Napakabuti po ng Panginoon na hindi niya po tayo hinayaan, no? Na mag-wander sa mundo po na ito. Na meron pong banal na spirito, no, na inilaan sa atin para po tayo ay mag-guide, para po tayo ay mamuhay, no? Makayanan po natin yung mga nangyayari sa buhay po natin. May pagkilos po ng Diyos. And yes, Holy Spirit is God. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one in nature and being and essence. Amen? Next po, John chapter 14 verse 15. Ano pong sinabi ng ating Panginoon sa verse po na ito? Sabi po niya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, gawin mo ang anumang, ipinag-uutos po natin sa Kanya. Sa pinag-uutos po sa atin, sundin po natin ang salita po ng Diyos. Mapapansin po natin, no, paulit-ulit po itong binibigyan po ng diin ng ating Panginoong Jesus sa chapter po na ito. Hindi po niya sinasabi na kung mahal ninyo ako, purihin ninyo ako. Yes, okay naman na tayo ay sumasamba sa Panginoon. Pero hindi rin po niya sinabi na kung mahal nyo ako, sabihin nyo sa iba. Yes, maganda po yung pag-evangelize, yung ginagawa po natin na ito, no, na nagbabahagi po tayo ng salita ng Diyos. Pero, ito po yung tingnan po natin, no, isa sa pinaka-importante. Nang sabi po niya, kung mahal ninyo ako, ano pong gagawin po natin? Sundin po natin siya. Kung mahal nyo ako, sundin ninyo ako. Obedience. Obedience. Amen? At ang tunay po na pagmamahal natin sa Panginoon ay hindi lamang po dapat emosyon lang.
Hindi po kapag okay lang yung sitwasyon natin. Hindi lamang po basta salita lang na I love you Lord, I love you Lord. Hindi lamang po deklarasyon. Ang tunay pong pagmamahal o pag-ibig po ay may kasama pong pagsunod. Amen? May kasama pong pagsunod sa salita po ng Panginoon. Hindi po tayo sumusunod para maligtas. Okay? Malinaw po ito. Hindi tayo sumusunod para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sumusunod po tayo dahil tayo po ay naligtas na. Dahil po tayo ay nailigtasan ng Panginoon, we already have the salvation. Amen? Hindi po dapat, ang gawa, ang magiging driving force natin para maligtas. Hindi po eh. Kaya tayo sumusunod, kaya tayo nakakagawa ng mga mabubuting gawa dahil po tayo ay naligtas na. Meron na po tayong pananampalataya, meron na po na pagbabago sa ating buhay, na tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Dahil po tayo ay naligtas na. Hindi po gagawa ako ng mabuti para maligtas. It's very wrong. Amen? Gumagawa po tayo o nakakagawa tayo ng mga ganito pong pagsunod sa Panginoon dahil po tayo ay naligtas na. Amen. John chapter 14 verses 27. Sabi po dito sa salita po ng ating Panginoon, peace I live with you, my peace I give you. My peace I give you. Ang kapayapaan po sa mundo po na ito ay nakadepende sa mga sitwasyon eh. No? Mapapansin po natin, pag-isipan po natin to, Tingnan po natin ng mas malalim. Kapag maayos po yung buhay, may kapayapaan eh. May peace. Kapag po may problema, parang nawawalan tayo ng kapayapaan sa mundo po na ito. Pero iba po yung kapayapaang ibinibigay po ng ating Panginoong Hesus eh. Hindi ito kagaya ng kapayapaan na nagmumula sa mga bagay sa mundo na ito, na nakadepende po sa mga sitwasyon. Ito po ay kapayapaan o peace na nananatili kahit po may bagyo ng problema sa ating buhay. Amen? Kahit po tayo ay dumadaan o dumadanas ng mga pagsubok sa buhay po natin, we still have the peace of Jesus. We still have the peace sa ating pong mga puso at isipan dahil po, sa atin pong Panginoong Hesus. Dahil siya po ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Amen po? Imagine niyo, kapag na-stress po kayo, anong ginagawa po ninyo? Like-stress eating. Pero, kahit po kumain po kayo, still, you don't have the peace. Still, meron pa rin pong struggle, meron pa rin pong pangamba. Amen? But if, itong pananampalataya po na ito, itong kapayapaan po na ito na nagmumula sa Panginoon ang magkaroon po tayo sa ating buhay, mananatili at mananatili pa rin po tayong sumusunod sa Kanya kahit nasa gitna po tayo ng pagsubok. Ang kapayapaan po ng isang Kristiyano ay hindi po nakaugat sa sitwasyon. Ito po ay nakaugat sa, sovereignty ng Diyos. Hindi po dahil kontrolado natin ang lahat, kundi po dahil kontrolado po ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na meron sa mundo po na ito, even your life. Amen? He is in control. God is so gracious na tayo po ay nire-redirect ng Panginoon kapag tayo ay nagkakamali. Na tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon kapag po tayo ay nagkukulang na o mapapahamak tayo. Inililigtas po niya tayo sa mga sitwasyon. God is protecting you sa mga bagay sa mundo na ito na makakasira mismo sa buhay mo. At minsan hindi natin naiintindihan. Amen? Pero, God is in control. At yung kapayapaan, na iyon ay nagmumula lamang po sa atin pong Diyos. John chapter 14 verses 28 to 31.
Kita po natin dito no na habang papalapit na po ang ating Panginoong Hesus sa krus, iniisip po ng mga alagad na mawawala na ang lahat. Akala po nila ito na yung katapusan. Pero po, ang krus ng Kalbaryo ay hindi po katapusan. Ito po ang simula, no? Ito po ang simula ng pagliligtas. Ito po ang simula ng, pagtutubos sa ating mga kasalanan. At yung mga parang akala natin ay defeat, no, ay naging tagumpay. Akala ng kaaway, defeated na si Jesus dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi nila alam that same thing na akala nila, no, na tagumpay sila ay hindi totoo. Na mismong si Jesus ang nagtagumpay dahil sa ginawa po na yon ni Jesus na pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. At doon po nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon after 3 days. Ang Panginoong Hesus po ay nabuhay na muli. Amen. At doon po na-exalt ang pangalan ng ating Panginoon. At ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus ang naging daan upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat na tumanggap, no, nanampalataya at naniwala sa ating Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Marami pong pagkakataon sa buhay po natin na parang akala natin ay pagkatalo na, defeated na tayo. May mga bahagi po, no, na ganun po, naguguluhan po tayo. Pero yung mga bahagi ng buhay natin na ganun ay bahagi rin pala ng mas dakilang plano ng Diyos para sa'yo, para sa akin, sa ating lahat. Amen? At talaga pong napakabuti po ng Diyos. Hindi po laging nakikita ng mga mata natin yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Dahil marami po tayong katanungan, naguguluhan po tayo. Pero lagi po nating tandaan, no, na ang purpose ng ating Panginoon, ang dahilan po ng ating Panginoon, ito po ay para sa atin pong ikakabuti. Sa atin pong proteksyon. Para sa ating redirection. Kung may inaalis ang Diyos sa buhay mo, trust the Lord. No? God's protection ay talaga pong hindi man natin naintindihan, pero napakabuti po ng Panginoon through dun sa mga sitwasyon na yun na pinoprotektahan po niya tayo. Ito pong chapter po na ito, yun na po yung huling puntos po natin, no, para sa chapter po na ito. Sa John chapter 14, no, ay ito po isang paalala po sa atin sa gitna ng kaguluhan na nangyayari sa mundo po na ito. Na si Kristo po ay nanatiling sapat at tapat sa ating buhay. Kapag hindi po malinaw yung hinaharap po natin, yung future natin, yung bukas natin, hindi natin, no, makita ng malinaw. Jesus is enough. Amen? Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay enough, sapat. At kapag hindi po natin maintindihan ang plano po ng Diyos, again, Christ is enough. Kapag po mahina na, no, nanghihina po tayo, si Kristo po ay sapat sa ating buhay. Kapag po natatakot po tayo, Jesus is enough. There's power in the name of the Lord Jesus Christ. Kapag may mga kalungkutan, dalamhati po tayo na pinagdadaanan sa buhay po natin, always remember that Jesus Christ has the purpose and He is enough. Na pagkatiwalaan po natin, unahin po natin. Dahil po, itong chapter na binasa po natin ay hindi lamang po patungkol sa langit. Hindi lamang po ito patungkol sa pangako ng Panginoon. Hindi lang po ito patungkol sa kapayapaan o sa banal na spirito. Hindi lang po ito patungkol po sa Holy Spirit. Ang pinakasentro po ng binasa po natin sa chapter po na ito ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya ang buhay. At bukod sa Kanya, no, wala pong kaligtasan. Kung wala ang Panginoong Hesus, wala pong kaligtasan. Amen. He is the only way, the truth, and the life. Wala pong ibang makakarating, no, sa kaharian ng Diyos kung wala po
ang ating Panginoong Hesus. Walang kaligtasan kung wala ang Panginoong Hesus. Amen po? I know not everyone will agree kasi there are people, they don't acknowledge the need, no, na sila ay maligtas. Because these things are not visible. Kumbaga, ito yung mga bagay na hindi nakikita kaagad. Ito yung mga bagay na, pag spiritual, sa church lang yan. Pero kapag ka nasa trabaho na, kapag ka nandito na sa mga priorities in life, hindi na nila ini-include si Lord. Hindi na sila nagpapatulong sa ating Panginoon. Hindi na sila nagpapasama sa ating pong Diyos. Pero this salvation, no, na mula sa ating Panginoong Hesus, this is the only way, no, na magkaroon po ng totoong buhay. Ang ating buhay. Hindi lang tayo basta nag-e-exist, hindi lang po tayo dito lang sa mundo, kundi after this life, there is a hope. Kaya po mga kapatid, bago po tayo magtapos, no, sa gabi po na ito, maaga pa. Maaga tayo ngayon, praise the Lord. At sa lahat po ng mga nandito na nag-i-stay, God knows your heart. At ito po, bago tayo magtapos, nais ko pong ipaalala po sa bawat isa, no, yung pinakamensahe po ng Panginoon dito rin sa John chapter 14 na nakita po natin. Ano pong sabi niya? Una pa lang sa verse po na ito, sa chapter po na ito, sabi niya po, do not let your hearts be troubled. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus ang salitang ito dahil mawawala na ang lahat ng problema. Kumbaga, parang hindi po niya yung sinabi para isipin natin na zero problem na yung buhay natin kapag tayo po ay kumilala sa Panginoon. Hindi po niya sinasabi, no? Hindi po niya ito sinabi dahil magiging madali na yung buhay natin. Sinabi po niya ito dahil alam po niya, no, na may mga araw tayo nakakaharapin na magkakaroon po tayo ng pagsubok. May mga pains tayong pagdadaanan, may mga pagkabigo, may mga bagay na hindi po natin mauunawaan. Kaya po niya yan sinabi. Dahil nakita niya na tayo, no, mananampalataya ng Panginoon, o lahat po tayo na nandito, no, na namumuhay sa mundo na ito, ay makakaranas po tayo ng pagsubok. At may ilan po na matagal nang may pinagdadaanan na problema. May pasan-pasan na bigat. May ilan na napapagod na sa laban ng buhay. Pagod na. At may ilan naman po sa atin, no, na nagtatanong kung kumikilos pa ba ang Diyos sa buhay ko na to, sa sitwasyon ko na to. Pero ito pong mensahe po ng Panginoon, no? He is just simply saying, no, na magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Do not let your hearts be troubled. Kung ang Diyos ay naging tapat noon, kahit hindi pa nga tayo nakakilala sa Diyos tapat po siya. Iniingatan po niya tayo. May hininga pa tayo. May buhay pa tayo. Kung ang Diyos ay naging tapat noon, magiging tapat pa rin siya hanggang ngayon. Kung dinalahan niya sa mga napakaraming pagsubok ng buhay, dadalhin ka rin niya sa, mga kasalukuyang pinagdadaanan po natin, no? Or sa mga haharapin pa natin mga pagsubok, itatawid ka ulit niya. Tandaan po natin na ang ating pong pag-asa ay hindi po nakasalalay sa anumang sitwasyon ng ating buhay, hindi po nakadepende doon, hindi po sa kayamanan, hindi sa mga bagay sa mundo na ito. Ang pag-asa po natin, no, ay hindi nakasalalay sa ekonomiya ng bansa. Ang pag-asa po natin ay hindi nakasalalay sa tao, hindi nakasalalay, no, sa mga bagay o emosyon na ating pong nararamdaman. Ang pag-asa po ay nakasalalay po sa ating Panginoong Hesus. At dahil po ang Panginoong Hesus, ang buhay, no, siya ang buhay, meron po tayong pag-asa. At dahil po siya po ay naghahari na, no, meron po tayong kapayapaan. Dahil po si Kristo ay kasama po natin at meron po tayong lakas na magpatuloy pa sa mundo po na ito. Kahit napakarami na pong nangyayari.
Kahit napakarami na pong sitwasyon ng ating buhay. Dahil po nangako po siyang babalik, no? May dahilan po tayong manatiling tapat hanggang wakas. Dahil may pinangako po ang Diyos eh. May ipiniprepare po ang Lord sa ating buhay. He is preparing something great sa atin. At yun po yung magiging dahilan din po, no? Isang magiging dahilan kung bakit po tayo nananatiling tapat hanggang sa dulo. Bukod sa pagmamahal natin sa Panginoon, no? Nananatili po tayo dahil po meron pong pinangako ang Diyos sa ating buhay. Kaya po ngayon, sa gabi po na ito, wag po tayong panghinaan ng loob. Wag tayong sumuko sa pananampalataya. Ngayon pa ba? Amen, ngayon pa ba? Ngayon pa ba tayo susuko? Sobrang dami ng beses na itiniwid tayo ng Lord. Sobrang daming beses na yung mga pagkakataon na parang hindi na natin kaya, pero nandito ka pa rin. Mga panahon na gusto mo nang sumuko, pero nandito ka pa rin. Nagpapatuloy. Nawa po manatili po tayong tapat hanggang wakas. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong susuko sa ating pong pananampalataya. Huwag po nating bitawan ang ating pinagkakatiwalaan, which is our Lord Jesus. Kasi po, ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay hindi po nagbabago. Kahit kailan, hindi siya nagbago. Siya pa rin po yung Diyos na gumagawa ng paraan kung saan tila po, parang wala nang pag-asa, parang imposible na. Siya pa rin po yung gumagawa po ng mga paraan, no? Pag may mga pagkakataon na hindi na natin alam kung anong gagawin po natin. Siya pa rin po yung Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa gitna po ng bagyo ng buhay na meron po tayo. Siya pa rin po yung Diyos. Amen? Na tumutupad sa kanyang mga pangako. He is always faithful. At balang araw, makikita po natin lahat ng ginawa po natin para sa Kanya at yung mga ginawa po ng Diyos para sa atin balang araw. Makita po natin, no, ng harap-harapan ng Panginoong Hesus. Na ngayon po ay atin pong pinananampalatayanan sa pamamagitan po, no, ng mga salita ng ating Panginoon na iniwan sa atin. Tayo po ay manatili. Isang araw po, haharap tayong lahat individually sa ating Panginoon. Ang tanong lamang po ay, handa po ba kayo? Ang tanong lamang po, ano kaya yung sasabihin ng Lord kapag ilang taon na bang nabuhay? 35? 40? 60? Sa taon na yon na nandito ka sa mundo na ito, ano yung ginawa mo? Ano yung ginawa mo sa buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Balang araw, believe it or not, mangyayari po yan. Haharap po tayo sa Kanya. Amen? Kaya habang tayo po ay may pagkakataon pa, habang po tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, manatili kang tapat. Manatili ka hanggang wakas. Manatili po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Manatili po tayong nakatingin lang sa Diyos. Amen? Manatili lang mong po tayong nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Sa ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Let us fix our eyes on those things, no? Hindi po sa mga kung ano mang kaguluhan sa mundo na ito, sa kung ano mang pagkabigo natin. Tayo po ay manatili po sa atin pong Panginoon. Kasi po siya lamang po ang daan. Siya lamang po ang katotohanan. Siya lamang po yung buhay. Amen? Wala pong iba eh. Wala pong iba. Kahit na tumanda po tayo, na parang mayroon na tayo ng lahat, no? Mayroon na tayong achievement, mayroon na tayong mga ganito. But there is really, no, sa puso natin na isa lamang po ang makakapagpuno sa atin, ang kukumpleto sa atin. Hindi ang mga achievements natin, hindi ang mga title na meron tayo sa mundo na ito, kundi po ang Panginoong Hesus, ang presensya po ng Diyos sa ating buhay. Every one of us, minsang napatanong kung may Diyos nga ba. And by
having that question in your head, God is really moving, not just outside, but also inside of you. Kasi meron na po tayong thinking na ganun. May naging thinking tayo na ganun. Ganun din po ako nung ako po ay nakakilala sa Diyos. Bago ako manampalataya sa Panginoon, napakarami ko pong tanong sa buhay ko. Na para bang akala ko katapusan ng buhay ko. But God changed my life. Thank you, Lord. Hindi na po tayo yung dating tayo na mabilis pong sumuko, na mabilis pong mag-complain, na mabilis pong tapusin yung buhay. Kumbaga, ayaw ko na mabuhay eh. Pag nakilala po natin ang Panginoon, doon natin marirealize na ang sarap palang mabuhay ng may Diyos. Amen? Hindi lang basta nag-e-exist. Kasi nakita na po natin yun bilang tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Nakita na po natin yung buhay nang wala po ang Panginoon eh. Na hindi natin siya ina-acknowledge na siya po ay Diyos, na mayroong Diyos. Iba po yung buhay na yun. At ayaw ko nang bumalik sa buhay po na yun. Kapag tayo ay may totoong pagkilala, may totoong encounter, dikit na tagpo sa Panginoon, dito nyo lang po marirealize na grabe po yung pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Sino po ang naka-encounter na sa Lord? I know and I believe that's one of the most unforgettable moment ng buhay natin. Dahil finally, may purpose na yung buhay ko. Meron na akong dahilan para mabuhay. Meron na akong dahilan kung bakit ako nandito. Kung bakit ko ginagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa ko. Alam niyo po yung buhay na wala po ang Diyos. Wala pong meaning. Wala pong purpose. Nakakalungkot, no? Ilang taon ka mabubuhay sa mundo na ito, pero punong-puno ka lang naman ng galit, punong-puno ka ng inggit, punong-puno ka ng pagkatalo, kalungkutan. Imagine niyo po yun, kung ganun ang buhay natin, no? Hindi po yun ang intensyon ng Panginoon sa atin. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat eh. Hindi po tayo para mabuhay na manira ng ibang tao. Tayo po ay nandito. Nakikita naman natin yan sa lahat po ng mga salita ng ating Panginoon. Isa lamang po ang gusto niya, no? Love one another, no? To know Him more. Na magsuko po tayo ng buhay sa ating Panginoon. Alam nyo, no? Sa iba po na hindi po nananampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi ko nga, buti nakakayanan nilang mabuhay ng punong-puno sila ng hate sa puso, no? Kasi kada may maririnig silang salitang Jesus or pangalan na Jesus, parang natitrigger lagi yung tenga nila. Lagi silang negative yung lumalabas sa bibig nila. Ginajudge nila yung tao na nagsasalita, no? At syempre, yung sinasabi rin natin ay talagang kanila pong binabaluktot o iniiba yung ibig sabihin natin kahit hindi naman yun yung intensyon ng puso natin sa pagsasabi ng gospel o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Imagine niyo no, mabubuhay ka na puro galit, puro hatred, puro negativity. That's the kind of life na gusto po ba natin? Hindi po yun ang gusto ng Diyos. John 10:10, no? Siya po ay naparito para tayo ay bigyan po ng napakagandang buhay. Fullness of life, abundant life na kasama at konektado sa Panginoon. Amen? Yan ang pangako ng Diyos eh. Nabuhay na tayo doon sa dati na yun eh. Nawa po ay wag na nating hayaan no, na maimpluwensyahan po tayo ng kaaway na bumalik po ulit doon sa dating gawi. Pero I believe that those people who have genuine encounter with the Lord will never ever go back again sa kung sino sila dati. Iba po yung may dikit na tagpo eh. Iba po yung may encounter sa Panginoon, genuine na encounter, hindi na push ng anumang kaibigan, hindi po na pressure sa anumang family, dahil nga Kristiyano yung mga pamilya ko, nagsisimba sila, magsisimba na rin ako. Hindi po ganun eh. That's not genuine. Hindi porket nagsisimba po tayo ay genuine follower na po tayo ng Panginoon. Ang tanong po doon, no, nararanasan mo ba ang Panginoon? Na-experience mo ba siya? Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo? Amen?
So many people will say, I am religious, I am a Christian. Ay, nagsisimba ako, dapat, galangan niyo ako. Na para bang, ang, ang pinaka-requirement para masabing Kristiyano ay dapat nagsisimba. Pero sinasabi po ng Panginoon, no, ang tupa, ang sheep ng Panginoon, ang belong sa Panginoon ay yung mga tao or yung mga sheep na hindi lamang po nakikinig ng voice ng shepherd, kundi po yung sumusunod sa shepherd. Nakikita yung pagsunod sa ating buhay, nakikita yung salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi madali, pero nandyan po ang banal na spirito, ang iniwan po niya as our helper, as our advocate, na magtuturo po sa atin na gawin po yung kalooban po ng Panginoon. Hindi agad perfect, kasi tayo po ay, nandito pa po sa mundo po na ito na corrupt, na ito pong katawan na meron po tayo ay may mga weaknesses, and God understand that. That's why He leave us the Holy Spirit to teach us na ito na yung nag-hold sa atin para magpatuloy po sa mundo po na ito, sa buhay po na ito, sa napakagulong mundo na atin pong ginagalawan. Imagine that, ganun po kabuti ang Diyos, even to those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. God is also working, no, outside. Ang banal na spirito ay nagtuturo din sa kanila hanggang sa ang banal na spirito ay makapasok sa ating buhay. So, yeah, yun po yung nag-hold sa atin bakit pa rin tayo nandito sa mundo na ito. Even to those people na parang ayaw na nilang mabuhay sa mundo na ito, pero nabubuhay pa rin hanggang ngayon, God is holding them. God is holding them, at mayroon pong rason yun. Mayroon pong purpose ang Diyos sa mga tao po na ito. Hindi po sila sinusukuan ng Panginoon, kagaya ng hindi pagsuko ng Diyos sa buhay ko. Ilang beses. Sa ilang taon ko na buhay sa mundo, no? Hindi po ako bata nung nakakilala sa Diyos College na po ako. So, ibig sabihin, nung mga panahon na wala pa ako sa Panginoon, imagine mo, ano yung buhay na yun, yung buhay na ginagawa ko. Puro sarili ko lang, puro, alam niyo yun, self-centered, makasarili, puro hateful words ang sinasabi ko every time na may nakikita ako na parang, ay, nag-church, parang ganun. So, I will never ever go back to my old life. I will never ever go back to my old life. Bakit? Kasi may Kristong namatay para sa akin, sa krus ng Kalbaryo, para yung buhay na ito na parang patapunan, na punong-puno ng negativity, punong-puno ng pangamba, walang kapayapaan, ay maligtas. Sino ba ako para iligtas ng Diyos? Isang makasalanan. Amen ba? Napakabuti po ng Panginoon na kahit hindi ko man siya kinikilala noon pa man, hindi po siya sumuko. Pinoprovide pa rin niya yung pangangailangan ko, may lakas pa rin ako sa bawat araw ng buhay ko. Amen? Even to that point na hindi ko nire-recognize ang Diyos. Pangalawang buhay ko na to. Kasi nung bata ako, naka-experience po kami ng isang disgrasya. So, yung bus na sinasakay namin, nabangga, yung driver, walang buhay, yung sumunod na mga pasahero, walang buhay. I was grade 3 nung nangyari yun. Bata pa po ako nun. But God saved my life. I don't know. Pero hindi ko yun na-realize na may reason or niligtas ako ng Lord nung araw na yun. Hindi ko yun na-realize, hindi ko yun na-acknowledge, hindi ko yun na-appreciate. Kasi after that saving na ginawa ng Diyos sa buhay ko, ay hindi pa rin ako kumilala sa Kanya. Bata pa po ako nun Hanggang sa tumanda, nagkaisip, medyo naunawaan na yung mga nangyari sa buhay-buhay, gumawa ng mga kung ano-ano. God still hold my life. God still hold me. Hindi niya pa rin ako sinusukuan. Ilang beses, ang daming nag-invite, ang daming mga salita ng Diyos. Na alam niyo po yun, hindi ka naman nagbubuklat ng Bible, pero bakit parang may nagsasabi sa'yo na wag mo yung gawin? Na may nagsasabi sa'yo na parang,
wag kang tumuloy. Wag mo tong gawin. Alam niyo po yun, wala kang alam sa salita ng Diyos, pero mayroong nagko-convict sa'yo outside. Hindi sa puso, kundi dyan, sa paligid po natin. Amen? And that is the work of the Holy Spirit, even outside, kahit wala pa siya sa puso, sa buhay natin, hindi pa natin siya tinatanggap, meron pong ginagawa ang Diyos just to hold us. Hindi niya tayo sinusukuan. I don't know kung ako lang po yun, no? But that's my experience with the Lord. Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, at ngayon ko po yun nauunawaan. Kagaya po ng mga disciple, sa oras po na ito, sa John chapter 14, hindi pa nila naunawaan ang lahat until, no, na after ng crucifixion, after po nung lahat po ng yun na nangyari sa ating Panginoon, doon lang po nila na unawaan ng buo, yung pinaka-plano, yung pinaka-purpose ng Lord, reason ng Lord bakit nangyari yun. Imagine that, it takes time. It really takes time. At hindi po ito klase po ng pagiging Kristiyano na naging Kristiyano ka kasi Kristiyano yung pamilya mo. Hindi po eh. Ang sinasabi po dito na pagiging Kristiyano o tagasunod po ng Panginoon, ito po ay hindi po pilitan, hindi po dahil na pressure ko or what, kundi ikaw mismo nagdesisyon ka na tanggapin po ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, you have the full knowledge about God. You have the full knowledge about everything na ginawa mo na nakasakit sa Kanya, nakasalanan natin, no? You have the full knowledge na wala ka ng ibang pwedeng gawin, na wala ka ng kakayanan, na mahina ka na ayaw mo nang mabuhay sa mundo na ito. Alam niyo po yun, you have the full knowledge about sino ka. And at the same time, you have the knowledge na tanggapin or desire na isuko na yung buhay mo sa Panginoong Hesus. And that kind of encounter with the Lord, doon po nag-uumpisa yung pagbabago eh. Magugulat ka na lang, yung dating palamura, hindi na nagmumura. Hindi na komportabling makapakinig ng mga bad words, curse words. Ganun din po ako dati. No? Talagang ang mga malulutong na salita na yan ay, kumbaga parang parang breath, parang paghinga eh. Kada salita may curse words eh. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Panginoong Hesus, nagulat din ako. Nagulat din talaga ako. Sino yan? Who is that girl I see? Nagulat din ako na grabe yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. I mean, I'm not deserving. I have a lot of mistakes. I have a lot of things na pagkukulang. No? At minsan sinasadya ko talagang manakit. Lalo na dati. Grabe. No, pero grabe po na nagulat din ako na hindi na yun yung dating Nyesa. Meron pong isa akong encounter when I was in high school. Talagang iba yung buhay ko talaga. Bata pa ako nun. At nakita ko yung kabatchmate ko nung high school. Neto na lang, last 2025. Kabatchmate ko siya nung kami ay nasa high school pa. Wild and free na era. At nakita kami way back last year, 2025. Nagulat ako nung sinabi niya na iba ka na talaga. Hindi iba ka na talaga na na parang negative ah. Nagulat din ako na paano niya nasabing iba na ako. Ibig sabihin may nakita siyang pagbabago. How I talk. Alam niyo hindi kami sobrang tagal na nagkasama. Like hours, 2 hours, 3 hours. Ganong oras lang kami nagkasama. Pero na-conclude niya, nakita niya agad yung pinagkaiba nung ako dati. Nakilala niya in the past. At ngayon, na eto na ko, na binago nun ng Diyos. Even yung friend ko nung high school, yung BFF ko, my one and only BFF na in-invite nung birthday ko. Kasama ko siya sa lahat ng kalokohan. Alam niya lahat ng worst attitude na or kalokohan na pinagagawa namin. Kasama ko siya sa mga gawain na yun. Na manakit ng ibang tao or kung ano naman. Kasama ko siya sa journey ko na yun dati. Sa era ko na yun, na hindi pa ako nakilala sa Lord. At neto lang, nagkasama kami ulit. Sabi niya, parang iba ka na. Parang nag-matured ka na nga. Parang, sabi niya, parang iba na. So, I don't know, no? Hindi ko yun sinasabi na, na parang,
i-praise yung sarili ko or what, itaas yung sarili ko. No, hindi. Sinasabi ko po na ang Diyos kayang magbago ng buhay. Amen? Ang Diyos kayang magbago ng buhay. Hindi perfect agad eh. Pero, as time goes by, kapag sinisik at hinahanap po natin lagi ang salita ng Diyos at ang kalooban niya, magugulat na lang tayo, hindi na rin natin kilala yung dati nating pagkatao. Kasi binago na po tayo ng Diyos. Dahil nakatingin lamang po tayo sa Panginoong Jesus. Hindi sa para kung paano tayo maging perfect. No, hindi tayo doon titingin, kundi po sa ating Panginoong Jesus lamang. Hindi tayo magkukumpara sa ibang tao, kundi po sa ating Panginoong Jesus lamang tayo titingin. Amen? That's the kind of change na gusto po ng Panginoon sa ating buhay. Yung hindi mo nakilala yung dating ikaw. Talagang the old has gone. Ang dati po ay wala na. At eto na tayo ngayon. A new creation of the Lord. Grabe, sobrang layo ng dating ako. Hindi nyo ako mapagsasalita ng ganito sa harap ninyo. Kahit sa camera pa yan or soever. Sobrang layo ng tao na yun. Dating ako. Praise the Lord. Kasi hindi naging huli ang lahat sa buhay ko. Nakilala ko siya at binago niya ako. Nakita kong paano niya ako minahal. At alam ko ganun din po ang Lord sa buhay po ninyo. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Be patient to yourself. Magkakamali pa rin tayo, madadapa pa rin tayo minsan. Pero always go back to Jesus. Always go back to the Lord. Huwag kang magpakalayo-layo. Amen? Kapag nagkakamali tayo, lumapit po tayo sa Panginoon. Pag mayroong mga shortcomings po tayo, alam po naman ng Diyos yan eh. Amen? Balik lamang po tayo sa Panginoon. Always go back to the presence of the Lord. Kung paano niya tayong binibigyan ng kapayapaan, kung paano niya po tayong itinatawid. Alalahanin natin yung mga bagay po na yun, kung paano po niya tayong minahal. At ano yung ginawa niya para sa ating lahat. He paid it all at the cross. Amen? Ginawa niya po ang lahat para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At ikaw na nakakarinig ng salita po ng Panginoon, may mga pangungusap ang Lord, may message sa iyo ang Lord, take it as a personal message from the Lord. At tingnan natin yung buhay natin. Nasaan na nga ba ako? Maging seryoso naman tayo minsan. No? Tingnan natin yung buhay natin. Ilang taon na ako nabubuhay sa mundo na ito, pero ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko? Kailangan po yung mga kasagot niyan. Pero, this is just a reminder and also an advice. Take it as an advice. No? Kasi bilang nanggaling din po doon, mahirap po mabuhay sa mundo na ito nang wala po ang Diyos. Wala po tayo sa kalooban niya. Mahirap po. Talagang mababaliw ka sa sobrang daming nangyayari, kaguluhan, ma-anxiety, madedepress ka talaga. Pero iba po yung kilos ng Diyos eh. May kapayapaan. Amen? May kapayapaan. May kalayaan. May freedom sa pagsunod po sa ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po, let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Father God in heaven. Lord, marami pong salamat sa napakagandang paalala, mensahe mo, katotohanan, O God, na ibinaba mo sa buhay ng bawat isa. Naniniwala at nananampalataya kami, O God, na walang ibang daan, walang ibang paraan, kundi ikaw lamang, O God, through you, only you, Jesus, can save us. Ikaw yung buhay, daan, ikaw lamang po, Panginoon, ang katotohanan sa amin po. Kaya po, Panginoon, alam ko, minulat mo ang bawat isa sa katotohanan po na ito, na ikaw lamang po ang kailangan po namin sa buhay na ito. Marami pong salamat, O God, dahil kailanman hindi mo kami pinabayaan kahit sa mga pagkakataon na ilang beses ka naming tinalikuran, ilang beses ka naming nireject, ilang beses ka naming kinalimutan, iniwan, sinaktan. Patawad, Lord God, sa mga pagkakataon po na yon na hindi namin naisip, O God, lahat ng ginawa mo para sa amin.
sa lahat po ng mga pagpapala, hindi namin ito na nakita, hindi namin na-appreciate. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon at oras po na yun na hindi ka namin nire-representa sa aming buhay, na mas nangingibabaw yung galit, na mas nangingibabaw yung hatred sa amin, hindi na po ang iyo pong kaluwalhatian, hindi na po ang iyo pong karakter. Lord, patawad po sa napakarami pong pagkakamali na amin pong mga nagawa, sa mga shortcomings po namin. Patawarin niyo po kami, Lord. At sa gabi po na ito, patuloy po kaming nagsusuko po ng buhay. We are not perfect, but you are a perfect God who can embrace us, who can cleanse our sins, that who will always accept us sa kabila ng karumihan po na ito. Niyayakap mo kami, Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming pagkukulang, nandyan ka pa rin, wini-welcome mo pa rin kami. Kapag kami po, Panginoon, ay nangihina, nandyan ka pa rin para bigyan po kami ng kalakasan, bigyan po kami ng dahilan para magpatuloy muli sa buhay po na ito. Maraming pong salamat dahil kahit na ganito kami, Lord God, ay minahal at pinili mo pa rin kaming iligtas, mahalin, at palayain sa mga nakaraan po namin. Maraming pong salamat, Lord God, dahil kahit kailan hindi ka po nagkulang sa aming buhay. Thank you, Lord, dahil ang bawat isa sa gabi po na ito ay nakatanggap po ng iyo pong mensahe, ng iyo pong mga salita. Patuloy po, Panginoon, ang mga salita po na ito ay maging bahagi po ng pang-araw-araw po naming buhay, na makita po ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran at kinikilala sa bawat ginagawa po namin, on how we talk, paano kami mag-treat ng ibang tao, paano namin mahalin ng ibang tao. Lord, makita ka nawa sa bawat ginagawa po namin sa mundo po na ito. Lord, sa muli mong pagbabalik, naghihintay po kami, Panginoon, at nawa po sa lahat po ng amin pong ginagawa na ito, ikaw lamang po yung maparangalan. Be the center of it, oh Lord God. Wala po kaming ibang ninanasa, Lord God, kundi po ikaw lamang, kundi po ang mapasaya ka, maparangalan ng iyong pangalan. At Lord, maibahagi ang iyong pagmamahal sa bawat tao na amin po nakakasalamuha, even sa platform po na ito. Hindi man kami magkakakilala, Lord God, alam ko, Panginoon, na patuloy na kumikilos ka pa rin sa kanilang buhay. Ano man po ang pinagdadaanan po nila sa mga oras po na ito, hayag lahat sa'yo. Lahat po ng pangamba, kaguluhan sa kanilang isipan, sa lahat po ng mga pains, sa lahat, Lord God, na kanila pong pinagdadaanan. Lord, I pray, ikaw po yung mag-comfort sa kanila, sa mga tao na napapagod na, sa mga tao, Lord, na nahihirapan sa mga oras po na ito, naguguluhan. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan, palayain nyo sila, O God, sa lahat po, Panginoon, ng mga kalikuan, sa lahat po ng mga gawa ng kaaway, Lord, palayain mo sila, freed them, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Magkaroon, O God, ng tunay na katagumpayan sa kanilang buhay. Makaranas po sila, Lord God, ng totoong kaligayahan, O God, na nagmumula sa iyo. Kagalakan, O God, na sa gitna ng problema na ito, Panginoon, kami pa rin po ay magtitiwala sa iyo ng lubos dahil may kapayapaan sa aming puso, may kagalakan, may pagmamahal sa aming pong mga puso, na ikaw mismo ang naglaan, nagbigay sa amin pong lahat. Maraming pong salamat, O God. Hindi man kami karapat-dapat, pero pinili mo pa rin kami. Maraming pong salamat, Lord. Kulang ang salitang salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Ano man po yung sitwasyon namin, maganda, mabuti, Lord, alam namin na itong lahat ay ino-orchestrate mo. Lahat po ng ito, God, ay may dahilan. At isang araw, saka po namin mauunawaan ang dahilan at ang purpose mo. Magtitiwala kami ngayon sa mga oras na ito kahit hindi pa namin nauunawaan ng buo. Maraming pong salamat, Lord. Sa mga tao na dinako mo na ito, pagpalain mo sila at ang kanilang buong pamilya, anuman po ang pinagdarasal ng kanilang mga puso, kung nangangailangan sila ng kagalingan, O God, sa kanila pong physical, Lord, let there be healings. Normalize everything in their body right now, in Jesus' name. Hindi maigsi ang iyong kamay, O God, upang hindi sila abutin. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po yung Diyos ng himala. Lord, we believe in you, Lord Jesus Christ. Ano man pong sakit karamdaman ay pinagaling mo na in the mighty name of Jesus. We believe and declare that you are Lord over every name. You are Lord over every sickness and diseases, at lahat po, Panginoon, ng ito ay may katagumpayan sa aming buhay. Wala pong
gape sa anuman pong mga plano mo sa amin, sa lahat po, Lord God, na nangangailangan ng paghilom sa kanila pong mga puso, sa mga unforgiveness, hindi pa rin nila ma-release ang pain po na ito, itong mga taong nakasakit sa kanila ay Lord, I pray, Panginoon, na palayain mo na sila, O God, sa lahat po na ito. Turuan mo silang magsuko ng buhay, turuan mo sila, Panginoon, na buksan ang kanilang mga puso, na magpatawad dahil sila mismo ay nakatanggap ng pagpapatawad mula sa iyo. Lord, remind them, O God, kung paano mo silang pinatawad sa napakarami nilang pagkakamalit, mga kasalanan. Remind them, Lord God, na mas mataas ang iyong pagmamahal kaysa sa amin pong pagkakamali. Let them, O God, allow them, Lord, na sila rin po ay makapagpatawad, Lord. Patuloy, Panginoon, na ma-reveal ang iyo pong mga salita sa kanila pong mga buhay. Ikaw po ang Diyos na tumulong sa kanilang magpatawad. In Jesus' name, kami po ay nagpatawad na sa mga oras na ito. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. At anuman po ang hilingin po namin sa iyong pangalan, Lord, alam namin ito po bibigyan mo ng kasagutan. Alam namin, Lord, kumikilos ka na ngayon pa lamang. You are a miracle working God. Ikaw po yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Lahat po ng bagay, O God, ay galing sa'yo, maging ang buhay po na ito. Nawa po matagpuan mong bawat isa sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ng tapat na nagmamahal at naglilingkod pa rin sa'yo hanggang dulo. Marami pong salamat, Lord. Sa lahat po ng ito, pinagkakatiwala po naming lahat, anumang aspeto ng buhay po namin, sa mga relationship na meron po kami, sa anuman pong mga bagay, O God, na amin pong pinagdaraanan, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Itinituwala namin ito sa iyong mga kamay. Even, Lord, we pray, O God, for Ate Ace at sa kanya pong asawa. Lord, I pray, O God, for Kuya Ariel. Nasan man siya sa mga oras po na ito. Lord, locate him, O God. Locate him, O God. Ikaw po ang Diyos na promotekta sa kanya in the mighty name of Jesus. Lord, let your warrior angels be upon him right now. Locate him, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Cover him tightly with your most precious and powerful blood. Wala pong anumang gawa o plano na kaaway magtatagumpay sa kanyang buhay. Siya po ay ligtas, makakauwi ng mapayapa in Jesus' name. Makakauwi, Panginoon, ng maayos ang kalagayan in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, whatever your perfect will, let it be done, O God. Ano man ang iyong plano, ano man po, Panginoon, ang iyo pong kagustuhan, ano pan po ang iyong nais, Lord, yun po ang mangyari sa buhay ng bawat isa, even kay Ate Ace, Lord. Ikaw na po ang patuloy na kumilos, Panginoon. In Jesus' name, hindi magtatagumpay ang kaaway. In Jesus' name, Lord, lahat po ng panalangin po na ito at ang bawat isa na nanalangin sa oras po na ito, ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kasagutan sa kanila pong mga panalangin. Cover every prayer, so God, with your most precious and powerful blood. Walang anuman o mga gawa o kilos ng kaaway makakasira dito. In the mighty name of Jesus, Lord, we glorify your name. Ikaw po ang maitaas sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Hallelujah. Lord, we entrust everything unto you. We love you. Ikaw na po ang manguna sa amin, Banal na Espiritu. And we declare that you are Lord over everything in us. Jesus is Lord over everything, over every areas of our lives. Maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Praise God. In Jesus' name. Thank you po, Ate Jonah, Idel. Hello po sa lahat po ng mga nagstay sa live po na ito. Alam ko yung iba first timer. Pero alam ko rin na may reason ng Lord. Pinanalangin po namin kayo. Always know that you are an answered prayer. May taong nanalangin po sa inyo kung bakit kayo nandito. And yeah, here you are. Hello sa'yo. Nawa po ay nakatanggap tayo ng malinaw na salita at confirmation, no, mula sa Panginoon na anuman pong pinagdadaanan po natin ay may dahilan, may purpose po ang Panginoon. Huwag po kayong hihinto. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Let Jesus be the center of your life. Let Jesus be the center of your life. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the victories ngayon pa lamang na inilalaan mo sa aming buhay. At sa mga dumadaan ng pagsubok, always remember na ang pinaka-warrior ng Panginoon, no? Sila yung una. Talaga, nasa frontline talaga tayo. Alam ng Diyos na mapagtatagumpayan mo yan. Hold tight. Trust in the Lord with all your heart. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you po. Thank you so much po sa ating lahat. And dito na po matatapos ang atin pong gabi. Pasensya na. Tayo po ay makapagpahinga. And bukas ay Friday na. Sa lahat ng may mga pasok na dyan, no? Magbaon po kayo palagi ng kapote at saka ng payong. O kaya naman ng extra na damit or extra na mga tsinelas. Para po kapag ano man ang mangyari, no, ay meron po tayong kahit papano ay meron pong protection sa mga baha na yan or ano mang nangyari. No? Actually, this world, talaga pong patindi na ng patindi eh. Nakikita nyo po, dami na pong nangyayari. This is also a sign. No? Let's go back to the Lord. Turn back to the Lord. Balik tayo lagi sa Panginoon. Kasi, yung buhay na to, tingnan nyo, nagbabago. Lahat po yan may mga nangyayaring hindi natin inaasahan. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero, one thing is for sure, na ang buhay po na ito ay hanggang dito lang. May temporary. Temporary lamang po ito. Hindi po tayo dito forever. Aalis po tayo sa mundo po na ito. No? At nawa po, pag umalis po tayo, ang makasama po natin sa susunod po na buhay, sa buhay na walang hanggan na yung ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. That's the hope na meron po tayo. Hold tight. Hold tight. The end is near. Lapit na po. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Libre pa po ang kaligtasan. No? Kaya po, ngayon pa lang, establish natin yung puso natin sa Panginoon. Tingnan na natin yung buhay natin. No? Magseryoso na po tayo. Amen po. Ayan. Ano man po mangyari, no? Ay mahal po kayo ng Panginoon. God loves you all. Thank you so much and good night po sa ating lahat. See you again tomorrow, 10 p.m. po. At mag-aaral po tayo. Ay, Friday bukas. So, mag-fellowship po tayo. Magkaroon po tayo ng short na mga testimonies bukas sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong buhay, kung paano sila binago ng Lord, paano po kayo iniligtas ng Lord. Bukas po, that is the chance for you to share kung paano kang binago ng Lord. Amen. Let's glorify the Lord. Amen. Let's glorify the Lord. Thank you so much po and God bless everyone. Good night, good night. To God be the glory. To God be the glory. Bye-bye po. Ay, magre-reply lang daw si Simon kay Idol. Sige, dito kayo mag-usap, no? Amen, unknown. Ano man po ang reason, no, or ang purpose ng Lord, sana po ay, yun po ang maganap. Ano man po ang plano ng Panginoon, yun po yung maganap. In the mighty name of Jesus, God has a purpose and the reason why. Yay! Congratulations, Kuya Christian na. Thank you so much, Lord. Apart from the Lord, wala tayong kayang gawin talaga. Thank you po, Lord. Yay! Praise God. Good news. Praise report. Ngayon pong mga oras na ito, habang tayo po ay nagde-devotion, meron pong nagchat-chat sa page po namin ng parang naghahanap sila ng photo video for their funeral service, no? Unusual kasi yun, guys. No? So, meron na po kami na-cover nun before. At yun po yung naging parang sample namin sa kanila. And habang tayo po ay nag-share ng salita po ng Panginoon, no, ay nabook po natin. Praise God! Thank you, Lord. May pambayad na kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam ng Lord talaga na yung limitations natin, no? Kaya magpapadala talaga siya ng mga taong magtatawid sa atin.
Itatawid talaga tayo ng Lord. Alam ng Lord hanggang saan na lang yung capacity namin. Kaya po sa lahat po na may pinagdadaan sa buhay, God knows your capacity. And if alam ng Lord na wala na, hindi mo na talaga kaya, God will make a way, no? And para makaalis ka dun sa sitwasyon na yon, God can do miracle sa mga bagay po na hindi na po natin kaya. Amen? Hold tight. Hold tight. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi niya talaga tayo pinapabayaan, no? Never nagkulang ang Lord. Grabe. Ang mag-iiyakan na naman. Alam ko kung nag-good night na ako eh. Mag-iiyakan pa. Wala na kasi talaga kami. Pag nag-pray po tayo, wag lang yung kailangan lang natin, pati na rin yung wants. Para medyo may sobra. Talaga napaka-specific ng Lord eh, no? Naalala ko na naman yung nag-My Day. Ay, nag-My Day yung gumagawa ng content about dun sa sa prayer na naghingi. Nag-pray siya na, Lord, kailangan niya daw ng 20 pesos. 20 pesos lang talaga. Ayun, pag nanalangin tayo, be specific talaga. Yeah, thank you, Lord. Kasi naman kami, hindi rin naman kasi kami naghahangad talaga ng parang sobrang yaman. Gusto kong i-take yung panalangin ni Agor. Sa Lamentation ba yun o sa sa Psalms? Prayer ni Agor. Andiyan ba si Pas Gospel Essential? Yung prayer kasi ni Agor. Wait lang guys ha, search ko lang kasi para reliable. Hindi ko ito makalimutan. Sa Proverbs pala. Proverbs pala. Sorry. Ayan. Wait lang, wait lang. Meron pong prayer po siya. Magawa na. Kasi ito yung prayer niya. Wait lang. Gusto ko siyang mahanap kasi gusto ko siyang i-share sa inyo. Bakit hindi rin kami sobrang nagpe-pray ng sobrang wealth at hindi naman sobrang hirap talaga. Andyan ka ba, Pas? Proverbs 30 talaga. Okay, ito na. So, sa Proverbs 30 verse 7 to 9, ito yung isa sa talagang parang prayer ko din talaga. Nung nabasa ko rin to, same. Parang basahin ko po sa inyo yung Proverbs 30 verse 7 to 9. Akala ko magtatapos na ako, pero sige, dito tayo magtapos. Sabi po niya dito, 2 things I ask of you, Lord. 2 bagay lang tayo gusto niyang hilingin sa Panginoon. Do not refuse me before I die. Ayan, sabi niya, keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, no? Makapagnakaw, and so dishonor the name of my God. So, ito po yung isa sa pinakamagandang panalangin na so far, no? Hindi na, lahat naman ng panalangin, no, ay maganda. Pero ito yung patungkol po sa contentment sa
atin po mga buhay na hindi po ipinagdasal po ni Agor na yumaman ng sobra. Hindi rin po niya pinagdasal na maging mahirap naman ng sobra. Sa halip po, ang pinapanalangin po niya ay sapat. Sapat lang, no? Sa bawat araw, no? Sa biyaya po ng Diyos. At dito po, no? Dalawa yung panganib na nakita ni Agor. Una po, yung sobrang kayamanan ay pwede po na magdulot sa atin ng pagmamataas, pagmamayabang. Sabi niya, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? To the point na ang hindi na natin kilala ang Diyos dahil sa sobrang yaman. Yan ang dalawang nakita niyang panganib. Kaya sabi niya, ayaw niya ng sobrang kayamanan. Kapag sobra ang meron po tayo, mayroon pong mga tukso sa atin pong isipan na hindi na natin kailangan ng Diyos. No, magkakaroon po tayo ng mga ganong temptations or kaisipan kapag sobrang comfortable na po tayo, parang halos wala na tayong kailangan, sobra-sobra na yung yaman. So, yun po yung isa nakita niya na parang danger kapag sobrang yaman. Na to the point na ang yabang-yabang na at hindi na nangangailangan at hindi na nagre-recognize sa Diyos. Kumaga nagiging self-sufficient or proud, yan, mayabang at nakakalimot na sa Panginoon. Kaya, yun yung panalangin niya na wag sobrang masyadong mayaman at baka yun yung mangyari sa kanya. Pangalawa naman, sabi niya, ayaw niya ng sobrang kahirapan. Kasi parang pwede yung magtulak sa kanya para makagawa siya ng kasalanan. No? Baka makapagnakaw siya kasi sobrang walang-wala na siya. Hindi po sinasabi po ni Agor na lahat ng mahihirap ay magnanakaw ha. Ang punto po niya ay ang matinding pangangailangan po, yung sobrang kailangan, no, ay pwede po tayong matukso na gumawa po ng maling mga bagay. Okay? So, ito yung gusto ko yung prayer na to na ni Agor eh. Kaya po tayo, ang tunay pong pagpapala ay hindi po kung gaano karami yung meron po tayo. Ang tunay po na pagpapala po, base po dito, no, ay ang magkaroon po ng sapat habang nananatiling malapit pa rin po sa Panginoon. Kumbaga, hindi tayo na out of track, hindi tayo na napupunta sa kung saan-saan. Kasi, malapit tayo sa Diyos. At the same time, sapat lang tayo everyday. Minsan po, ang sobrang yaman naman po ay maaaring makapaglayo po sa tao sa Diyos. Magiging malayo po tayo sa Panginoon. May tendency, okay? May tendency. Hindi ko naman sinasabi na lahat, no? Pero may mga pagkakataon kasi na hindi na ang Diyos yung buhay natin, hindi na ang Diyos yung inuuna natin, kundi yung sarili nating kapakanan, kundi yung sarili nating mga kagustuhan, hindi na yung kagustuhan ng Diyos. Minsan din po, pagka naman sobrang hirap, pwede po tayong, magkaroon po ng mga pagsubok po sa pananampalataya. To the point na hindi na tayo maniniwala sa Diyos. Kasi nga, sa dami ng suffering, sa tindi ng hirap ng buhay natin, no? Yan yung panalangin ni Agor eh. Na-amaze ako na, no? Yung pagiging kontento, yung pagiging malapit pa rin sa Diyos at the same time, hindi naman tayo pinapabayaan at pinagkukulang ng Lord. And that is enough. Mamuhay tayo sa mundo na ito ng ganun habang naghihintay sa Diyos sa pagbabalik po niya. Kasi alam naman natin one day, pag nandun na po tayo sa kaharian ng Panginoon, wala na pong mga sufferings, wala na pong kahit anong proudness or yan, yung kagaya nun, pag sobrang yaman, nagiging proud, nagiging wala na pong mga ganun, no? Sa kaharian po ng Diyos. Kapag po tayo ay nandun na, kasama na ng Panginoon, there's no more tears, no more pain, diba? Hindi na rin tayo makakaramdam ng yung yabang o mga ganong negative. Magpupuri na lang tayo sa Diyos dun. Amen ba? So, yan. Gusto ko lang ibahagi yung part na yun. And praise the Lord kasi talagang sapat yung binibigay ng Panginoon sa amin. Ay, praise the Lord. Meron pa kaming 4 na itlog. Ilan na lang ba yung itlog natin dyan? Sa ref na, pagbukas ko, wow, ang daming tubig. Praise the Lord. Pero sabi ko nga, sapat pa rin. Kasi, hindi niya kami pinagkukulang. Hindi sobra, pero nakaranas naman tayo ng sobra nung mga nakaraang taon. Sabi ko nga, iba yung taon na to sa taon namin nung last year. Pero, we have the same God. Magkaiba man, yung mga naging sitwasyon, magkaiba man yung mga nangyari, but we have the same God. At doon po tayo titingin, hindi sa kung ano mang mga struggle sa buhay. Amen? Praise God. Thank you, Lord. God is a purpose and reason sa lahat po ng bagay na pinagdadaanan po namin.
natin, no? We only have to really appreciate everything na ginawa niya sa buhay natin. Maganda, mabuti, medyo ano, 'di ba? Kasi lahat po ng 'yun ay nagkikip sa atin para laging dumepende sa kanya, para laging tumingin sa kanya. Kasi kapag wala ka ng problema, no? Ang tendency, hindi na natin ma-acknowledge yung Diyos na ay may Diyos pala. Wala ka nang kailangan eh. Diba? So, yeah, God is holding us really tight to the point na lahat ng bagay, mabuti, pangit man, ay ino-orchestrate niya yun para ma-hold niya tayo. Para po tayo hindi mapalayo ng sobra sa ating pong Panginoon. Amen? Grabe, ang amazing. Amazing ng Lord, no? Buti may ref kayo. O, di ba? Praise the Lord. Buti kami, may ref kami. Praise the Lord. Hindi lahat may ref eh. Sapat lang po talaga. No? Ano yan? Ay, pinapabasa ang asawa ko. Pagbigyan nyo na, sabi ko matutulog na tayo. Nanggaling ako sa event, guys. Pero, ang panalangin ko kanina, Lord, hindi uulan. Napakaganda ng langit. Tapos, maglalakad ako, pero hindi ako mapapagod. Tatakbong. Mahapo. Lalakad, di mapapagod. Anyway, yun yung panalangin ko kanina. At praise God! Nakapag-live pa tayo. Ayan, so, gusto ko pong basahin to para sa lahat. Hindi naman nakakaiyak to, no? Oo, sayo mo naman. Patulog na yung tao, papaiyakin pa. Okay, ito yung isang gustong i-share ng asawa ko. Dahil hindi niya ito ma-share, ako na yung mag-share para sa inyo. Pero ito ay galing sa kanya. Isang panalangin. Sabi niya dito, isang post niya to. Baka makita niyo naman to sa kanya, Creative Disciple. Sabi niya, Lord, kami naman. Bakit doon pa lang nakakaiyak na? Ano ba? Siguro ito yung isa sa pagiging honest lang, no? Sa Panginoon. Pwede kayong maging honest sa Lord, no? Sa prayer nyo, pakikipag-communicate nyo sa Lord. Ang daming sinasabi. Tutuloy ka na. Wait lang. Lord, kami naman. Hindi dahil mas karapat dapat kami. Hindi dahil... Ayaw ko nga umiyak eh. Okay, sorry. Hindi dahil mas matagal kaming naghihintay kaysa sa iba. Pero may mga pagkakataon din. Ano ba yan, Simon? Ikaw na lang magbasa. Wait lang. Baka ganito rin kasi yung prayer nyo. Yan, nandito kami sa season na to. Nasa waiting season kami. Ano ba yan? Si Simon eh. Sabi ko, hindi ako iyak eh. Hindi dahil mas matagal kami naghihintay kaysa sa iba. Pero may mga pagkakataon ding napapagod ang aming mga puso. Mga panahong masaya kaming nakikitang tinutupad mo ang mga panalangin ng iba. Habang tahimik naming iniaalay sa iyo ang aming mga pangarap, plano at mga hinihiling bilang mag-asawa. Ngunit sa gitna ng paghihintay, pipiliin pa rin naming magtiwala sa iyo. Dahil alam naming hindi ka nahuhuli, hindi ka nagkakamali at hindi mo nakakalimutan ang iyong mga anak. Kung may mga pintuang nananatiling sarado, naniniwala kaming may dahilan ka. Kung may mga panalangin tila wala pang sagot, naniniwala kaming may itinakda kang tamang panahon. Kaya ito ang aming dahilan ngayon. Lord, kung kalooban mo kami naman. At kung hindi pa ito yung tamang oras, bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay at magtiwala sa'yo ng mas matagal. Ano ba yan, Simon? Parang dapat unspoken prayer to eh. Alam mo yung prayer na iyak lang, ito yun eh. Pero na put into words. Kami naman. Hello sa mga nasa waiting season. Hayaan nyo, darating yung araw na yun. Hi, Lord. Thank you, Lord.
Praise God. Ayokong umiyak eh. Pero thank you, Lord. Ay. Sorry guys, ayokong makita yung mga ganitong pagiging vulnerable namin eh. Pero thank you, thank you. May pambili na kaming ulam bukas. Amen. Idol, praise God. Napakabuti ng Panginoon. Amen. God is so faithful and true to His word because He is a true God. Totoo po siyang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Amen. All glory be to God. All glory be to God. Oo nga eh, yung good night na to, umabot ng 1 to 2 hours eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa buhay po ninyo. Thank you, Lord. Sa mga nasa waiting season, mahal po kayo ng Panginoon. Darating yung araw na yun. At ngayon pa lang magpasalamat na tayo sa darating na araw na yun. Ngayon pa lang, no? Lagi ko yung panalangin na, Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat kami sa napakaraming pagpapala na inilalaan mo. Hindi pa man namin nakita, maraming salamat na agad sa katagumpayan na yun. Amen? Amen. Amen. May TZ Chai. Wala po akong kinukumpara. Okay? Wala po akong kinukumpara. I don't know, bakit ba yung mga tao, pagka nagpahayag ka ng sarili mong nararamdaman, kino-compare or parang dinidegrade na parang hindi valid yung nararamdaman mo. Bakit? Bakit po? Lahat tayo may pinagdadaanan, no? Yes, may mas mahirap pa sa amin. Given yon. Pero hindi po dahilan yon para i-invalidate nyo po yung nararamdaman ng ibang tao. Amen? Even sa lahat po ng nagpapapray din dito, no, ng mga ganyan. Hindi po namin ini-invalidate na, ay, kami nga, ganito, ang dami namin pinagdadaanan. Hindi po ganun eh. No? Hindi natin i-invalidate yun kasi magkakaiba po tayong tao. Ang kailangan lang po ng tao na ito, no, na mga nagpapahayag ng kung sino ba sila. Bakit pag naging totoo tayo, bakit parang dinidegrade or parang ini-invalidate yung part na nahihirapan din kami. No, hindi man. Sige, may mas mahirap po sa amin. Yes, we understand. Yes, we know. And we are praying for them. Amen. Pero hindi po tama na i-invalidate nyo yung nararamdaman ng ibang tao just because may mas mahihirapan, may mas nahihirapan. We appreciate those people. Nanggalang din po kami doon. Amen. Kung may magagawa po tayo, no, hindi lang panalangin, hindi nyo po yung nakikita eh. Wala po. Hindi ko na rin naman sasabihin yun, yung mga bagay na yun. Si Lord at ako na lang yun. Pero what I am saying is, sino man po ang nagpapahayag ng kung sino man o anumang nararamdaman nila, you don't have the right to invalidate those things dahil may mas mahirap pa silang pinagdadaanan or what. Hindi rin naman natin ini-invalidate na naghihirap sila. Amen? Praise the Lord kasi po, no? Ano man, iba-iba man yung pinagdadaanan po natin, tapat pa rin po ang Panginoon. Tapat pa rin po ang Panginoon. At kung ano man yung kakayanan natin, no, na pwede nating i-extend sa kanilang buhay, not just prayer, let's do it. Amen? Alam mo, hindi ko yun maintindihan sa mindset ng mga tao na kailangan mo pang ikumpara yung ibang tao sa pinagdadaanan ng isa para lang masabi mo, ay, mas magaling ako, mas mahirap ako. You know what? The very thing na pumapatay sa kaligayahan at kagalakan ng tao, yung pagkukumpara. Ano po, dahil nagiging competition ba na, dapat pag mas mahirap ako, pag mas mayaman ako, dapat bang competition yun? But anyway, all of you guys, no, know that you are seen, know that all your feelings are valid. Ano mang nararamdaman nyo, no? Lahat yun sa Panginoon. And nandito tayo, hindi para tumingin sa tao, kundi po tumingin po sa Panginoon na tapat, hindi nagbabago kahit sa mga bagong sitwasyon ng ating buhay. He is faithful. He is faithful sa buhay po natin. Anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen. Iba-iba lang tayo ng sitwasyon, iba-iba lang tayo ng klase ng pagkatao, but we have the same God.
na nag-hold pa rin sa atin up until now. Ano man ang sitwasyon mo, mas matindi. Lagi ko naman sinasabi mas matindi pa yung pinagdaanan ng ibang tao sa akin, pero hindi ko ini-invalidate yung pinagdadaanan ng iba na mas madali sa akin. Amen? We appreciate those things. Dahil yun yung bumuo sa kung sino tayo ngayon. Dahil yun yung bumuo sa kung sino at ano yung, kung paano tayo namumuhay ngayon. Kung paano tayo na nagkikare sa ibang tao. Amen? Praise God. Jesus is Lord over our lives. Amen? Jesus is Lord over our lives. Thank you po sa ating pong lahat and siguro dito na talaga tayo magtatapos kasi alas 12 na. And tomorrow again, see you again on our testimony night. Nawa po ay maging kabahagi po kayo noon. Ano man po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, paano ka niligtas ng Lord, tell it to people, tell it to other people. Ano man yun, mababaw man sa iba o hindi, wala tayong ano doon. Kasi ang pinaparangalan po natin ay ang Panginoong Jesus. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. He deserve all the glory sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. To God be all the glory, to God be all the glory. Thank you po, bye-bye po, and God bless everyone. I will end my live na po, bye-bye. Mahal kayo ng Lord.